Hello po mga katoto! Nandito na naman po kami para i-share sa inyo kung papaano kami naaprubahan ng tinatawag nilang mortgage. Yung mortgage po is yung para makakuha tayo ng bahay dito sa Canada. Pero bago po ang lahat, gusto po namin i-shout out ang mga subscriber natin na Shoutout sa aming 870 subscriber ng R2TV mga katoto. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aming YouTube channel at patuloy na panonood sa aming mga video at pag-aabang sa latest naming mga video. Maraming salamat po dahil po patuloy pa rin po kayong sumusuporta sa amin at higit po sa lahat ay nandyan pa rin po kayo na patuloy na minsan may mga basher tayo na against sa atin, pero thank you po sa mga subscriber natin na sila po yung sumasagot sa mga nagbabash po sa amin. Maraming salamat po at nawa po tulungan po ninyo kami i-share itong ating video na ayon po sa inyo is makakatulong po sa ating mga kababayan na nais pong Pumunta dito sa Canada, nais pong magkaroon ng idea tungkol dito sa pamumuhay sa Canada mga katoto. Pero bago ang lahat mga katoto, salamat din sa mga basher namin na nagko-comment sa mga video namin. Kasi yung mga basher na ganyan, yung mga nagko-comment na negative comment sa amin, nakakatulong din sila para, alam mo yun, yung magkaroon din ng ibang idea, yung mga ibang mga manonood or subscriber ng RTV. Kasi iba-iba naman po yung experience ng mga Pilipino dito sa Canada na na-share din nila. Kumbaga kami, yung mga sinishare namin sa inyo po mga katoto, based on our experience po mga katoto dito sa Canada. Ito po ay binabahagi namin sa inyo para mas makatulong sa inyo at pero magkaroon kayo ng idea kung ano yung maganda nyong gawin. Baka mapili nyo o baka consider nyo yung mga experience namin na makakatulong sa inyo pag nandito na kayo sa Canada, or kung nandito na kayo sa Canada, yung mga binabalak nyo, baka makatulong itong mga video namin mga katoto. At bago po ang lahat, kung maalala po ninyo yung nakaraan naming video is regarding po sa presyo ng bahay, itong bahay namin. So ngayon naman po, ang tatalakayin naman po natin or i-share namin po sa inyo, baka po sakali na magkaroon lang po kayo ng idea, lalo na po yung mga nagbabalak na pumunta dito sa Canada or yung mga nandito na sa Canada na patuloy pa rin nagre-renta at may balak na kumuha ng sarili na nilang bahay. Kasi po, ang kagandahan po kasi po ng may sariling bahay is magagawa nyo po kung ano po yung mga gusto nyo. At hindi lang po yun. Kapag nag-file po kayo ng tax ninyo, lalo na po sa mga first-timer First-timer buyer. Yung first-timer home buyer is nakaka-rebate din po sila or nakakakuha din po sila ng... So, kung doon po sa mga nagre-rent, ang mga nakukuha po nila is yung rent nila na ipa-file nila sa tax nila. Tayo din po na mga bumibili ng bahay, meron din po tayong privilege na nakukuha. So, kumbaga sa atin din dati, nakakuha tayo doon sa unang bahay natin, di ba? Nakakuha din po kami doon. So, yun din po yung kagandahan. Although nag-expend ka ng pera, pero meron kapag nag-file ka ng tax, meron ka pa rin nakukuha dahil first time home buyer ka, meron silang ganon. At syempre din po, hindi lang po yun. Kasi kung ikaw is nagre-rent, every year po yun, kada tax season po, nakaka-file ka ng tax at naaano mo yun as expenses mo. Same lang din po tayo. Nakaka-rebate din po tayo ng tax property. Yung school tax
na kukuha natin. So, parang same lang po, ang pagkakaiba lang is pag sarili mong bahay is Siyempre, sarili mo talaga. iba yung pakiramdam ng sarili mong bahay na tinitirhan mo kasi wala kang ibang pinapakisamahang tao, wala kang iniintinding tao na may istorbo mo, ganoon siya mga katoto. Kapag ka sarili mong bahay, makakatulog ka ng maayos, magagawa mo ng maayos ang gusto mo, maayos mo yung bahay na ayon sa gusto mo mga katoto. Tapos, may freedom ka kung ano yung gusto mong gawin. Yeah. And yun nga po, nung una po na ginawa namin, ayun po sa ito po ay Based on our experience. based lang po sa aming experience. Sa mga hindi pa po nakakaalam, hindi lang po isang beses kami nagpa-approve, kundi 3 beses po kami nagpa-pre-approve. Yes. Ito pong i-share namin sa inyo ay ayon po sa totoong nangyari sa amin. At hindi po ito pagmamayabang. Baka po ninyo na nagpa-approve kami, nakakuha na kami ng ganito, nagyayabang po kami. Hindi po. Ito po, sinishare lang po namin para magkaroon po ng idea or magkaroon po ng Anong kaalaman? Yung mga kababayan inspirasyon. Magkaroon po ng inspirasyon yung mga kababayan natin or yung mga subscriber natin na gusto nilang or may balak silang bumili ng bahay nila dito sa Canada. So, i-share lang po namin sa inyo. Ginagawa po namin itong video na ito mga katoto kasi gusto naming makatulong sa inyo kasi dati nung kami din yung nasa starting pa lang kami, kumbaga nagsisimula po kami mga katoto, naghahanap din kami ng mga video na katulad nito. Naghahanap din kami ng mga tao na makakatulong din sa amin kasi hindi namin alam kung anong gagawin namin. Kaya binabahagi namin, sinishare namin itong mga video namin na ganito, yung experience namin para lang ma-return yung mga tawag dito, yung mga may return or may share din namin yung maibahagi namin sa yung inyo experience namin sa inyo mga katoto. Maibahagi namin sa inyo yung experience namin na ginawa namin at kung ano yung struggle na ginawa namin para nang sa ganun magkaroon po kayo ng idea na pwedeng mangyari ito at kung ano yung dapat yung gawin para kahit papaano makatulong or mapabilis ang pag-approve sa inyo ng bangko. Ito po, nung una po na pagkuha namin ng mortgage, nagpa-approve po kami. Nung time na po yun is wala po akong trabaho. Kung napanood nyo po yung last video namin, na terminate upon arrival po ako. Nakitrabaho ako sa Ontario. And then kahit papaano po may ipon ako doon. So yun po yung naidala ko papunta dito po sa Manitoba. So nung after po naming ikinasal, ang ginawa po namin, instead na mangupahan kami kasi kinumpute po namin yung expenses namin, kung worth it ba na talagang ipapatuloy namin yung pagre-rent or kailangan po namin na bumili ng bahay kahit na maliit lang yung sa starting po namin kasi ang hirap po ng isang kwarto lang kaming dalawa. So yun po yung 4 na sulok lang sa kwarto yung iniikutan ng buhay namin mga katoto. At yung time na po yun, as in talagang wala akong trabaho, inip na inip po talaga ako. Almost 10 months or more than 9 months akong na-stuck ng bahay na wala po talaga ang trabaho. So, ang ginawa po namin, pumunta po kami ng bangko, nag-pre-approve po kami. Yung bangko po, kinuhanan po si Katoto ng letter of employment. Hinanapan po siya ng letter of employment. Hinanapan po siya ng letter of employment para makita kung legit talaga kung nagtatrabaho.
sa Canada mga katoto. Tapos nag-provide din po ako ng P4 ko, tapos yung pay stub ko mga katoto, at least 3 months yung pay stub na ipin-provide ko sa bangko na kung saan kami nagpa-pre-approve ng mortgage namin. And then po, ititignan din po nila yung bangko nyo. Kung yung bangko nyo ba ay meron kung saan nila kukunin yung pang down payment ninyo. So titignan nila doon kung ano yung transaction na nangyari. Kasi minsan, sinusure nila na talaga yung pera na yun is legit siya, or yung pera na yun is talagang sinave nyo or savings ninyo. Hindi nyo siya inutang na para i-deposit lang. Kasi minsan may malaking halaga na i-deposit nila agad sa bangko nila, tapos yun yung i-show nila sa bangko na pera nila. Kailangan po meron siyang transaction. Sabi ng bangko dati sa amin mga katoto, meron siyang tendency na hindi ma-aprobahan yung mortgage mo pag nag-pre-approve ka, kahit na may laman yung bangko mo. Kung yung laman ng bangko mo galing sa example, pinahiram ka ng kaibigan mo na show money mo lang, pinag-show mo doon sa may bangko mo na merong laman, meron yun mga katoto, may posibilidad na hindi ma-aprobahan yung mortgage mo, yung pre-approve mo mga katoto. Tinitignan kasi nila yung, sabi nga ni Commander, yung transaction mo monthly. Kung yung pera mo ay gumagalaw. Kumbaga ganun. Tapos kung hindi man gumagalaw, at least nadadagdagan ng paunti-unti, hindi siya at least bultuhan na ipinasa lang sa may bangko mo. Kasi ang isip nila, although kahit yun is galing sa'yo or galing sa, kunyari, nag-retire ka na, meron kang nakuhang malaking pera, tapos minsanan mo siyang dineposit sa account mo, tapos bibihira na hindi na siya gumalaw after nun. So nagkakaroon sila ng doubt na baka yun is utang lang or galing sa utang lang. Pero sabi naman ng bangko, meron naman chance na example, dinonate sa'yo o binigay sa'yo ng family mo. Tapos tatanungin kasi sa'yo kung nasave mo ba ito sa trabaho mo, sa income mo, or may nag-donate sa'yo. Ang sasabihin, pagka sinabi mo na ibinigay sa'yo, dinonate sa'yo ng family mo para makapag pre-approve ka at makapag-down ka ng bahay, ngayon mga toto, hihingin ka ng bangko na parang certificate na yung prove lang na yung family mo na yon ay nag-contribution sila para makabili ka ng bahay. Tapos naka-indicate doon na hindi mo babayaran, hindi mo ibabalik. Kumbaga, para makasure lang yung bangko. Kasi ang concern ng bangko is yung kaya mo talaga silang bayaran. Yes, yeah. Kaya yun yung ina-assure nila. Kada detalye, nagtatanong talaga sila para nang sa ganon. Kasi parang sila yung magbabayad doon sa insurance, lalo na kung ang ida-down mo ay hindi naman 20% ng presyo ng bahay. Kagaya nga ng sabi ng isa nating subscriber, na hanggat kaya natin, itry natin na mag-down ng 20% para nang sa ganon yung mortgage natin o yung niloan natin para sa bahay natin is mag-less. Kasi may involved na insurance, hindi lang yung bangko mo, kundi parang dalawa na sila, kasi yung insurance mo, yung insurance at saka yung bangko. So iba pa po yung insurance sa sa health. Yung insurance po na yung mga katoto, kapag po 5% yung i-dinown mo, meron po siyang tinatawag na insurance na third party siya ng bangko na sinusure niya na kapag hindi mo ka na kayang magbayad, siya yung magbabayad ng mortgage mo mga katoto sa bangko. Ganon siya. Ka-tie up ng bangko yung insurance na yon. Pero kapag 20% po ang i-dinown mo, mawawala po yung insurance na yon. Pagkakatiwalaan ka ng bangko na kaya mong bayaran yung mortgage mo monthly or bi-weekly.
Ganun siya mga katoto. Kaya kung may mas maganda kung may maipon na Mas malaki. mas malaki, yung 20% ng presyo ng bahay mo, mas maganda. Yung 20% ng presyo ng bahay mo plus yung mga lawyer's fee, yon mga additional expenses mo, mas maganda kung makaipon ka ng ganon mga katoto. Yung sa amin po kasi, yung una naming bahay, ang dinown po namin is yung 20%. Kasi yung time na yon, hindi naman siya ganun kalakihan yung bahay na binili namin. So, kaya naman namin nabayaran yung 20%. So, binayaran namin yung 20%. Tapos, monthly yung binabayaran namin. Pinili po namin yung monthly kasi yun lang po yung alam namin na swak para sa budget namin. Although mas maganda po talaga kung bi-weekly. Kasi yung bi-weekly, meron pong sa loob po ng isang buwan, minsan po nagtatatlo na naguhulog. So, pag mas marami yung hinuhulog mo, mas bumababa yung mortgage mo na, yung pressure ng bahay yung mo pressure kasi nababawasan siya. Yung interest, syempre, nababawasan. pag mas marami yung binabayaran mo, mas kumukonti yung tubo. Yeah. And then, ang ginawa pa namin nung time na yon, di ba? Yung unang bahay natin, ang ginawa pa namin doon mga katoto is, kung may sobra kami, kasi doon sa work namin dati, maraming overtime na ginagawa namin. So, siguro, yung overtime namin is sobra-sobra, as in talagang sobra-sobra. So, yung kita namin na extra, ibinabayad namin sa principal ng bahay, principal amount ng bahay. So, doon namin siya dinadali, doon namin siya pinapasok. Kasi yung yung sa mortgage po, pag naaprubahan ka na po, tatanong sa'yo kung saang bangko ba nila kukunin. Kasi automatic na po yun. Automatic nilang kukunin. Automatic na siyang deduction. So, tatanungin sa'yo kung saang banda nila kukunin. And then, yung kinukuha lang nila doon is yung talagang napagkasunduan na monthly na kukunin doon sa bangko mo. Kung ano yung computation ng bangko na pinuntahan mo, kunyari, kagaya po sa amin, kunyari dito po sa Dopin, ang monthly po namin is 1,399. And then, sa bangko namin, automatic na yon, automatic na siya na dideduct yung 1,399. Ngayon, kung gusto mo na mag-add ng additional payment, ang gawin mo, punta ka mismo sa bangko mo, and then sabihan mo sila or i-deposit mo doon, sabihin mo na ito is babayaran mo sa principal amount niya. Ganon. Ang ginagawa namin kasi dati mga katoto, pupunta kami talaga mismo doon sa bangko. Hindi namin natatawagan or something na i-email. Pupunta po kami doon sa bangko. Tapos sasabihin namin, meron po kaming 1,000 dito sa may account namin, or kung may cash kayo, meron ka kunwari 1,000, meron kang 1,000, ilalagay mo doon sa may principal account niya o sa amount niya. Para yung principal amount niya mga toto, bumababa siya, mabilis siyang matapos. Tapos yung interest niya, hindi rin ganun kalaki kasi bumababa din yung interest niya mga toto. Kasi naka-base doon sa kung gaano kalaki yung principal amount, doon naman sa interest. Kaya ganun yung inano namin. Kaya mabilis lang namin siyang natapos mga katoto. At although mababa lang yung presyo niya, pero at least natapos na namin siya. Diba? Karamihan po kasi talaga dito, mostly, ang karamihan kasi po dito is mortgage po talaga. Mortgage siya dumadaan. So, yung sa amin po, dun sa first house namin, yung experience po namin ganoon. Kahit po wala ka pong trabaho, as long as na kaya nyong i-prove na
kaya nyong bayaran yung monthly payment nyo at saka yung mga expenses nyo, ganon. So, sa amin po kasi ang ginawa namin, talagang tinira namin yung principal hanggang sa na-fully paid po namin within 10 months yung bahay namin na una. Pinuli paid po namin yun kasi may balak po kami na bumili ulit ng another house. Yun po yung talagang pinlano namin. So nung after naming nabayaran yun, kami kaagad sa bangko na gusto namin na magpa-pre-approve ulit para makakuha ng another house. Itong ang bahay na ito. So ang ginawa ng bangko, hiningan kami ulit ng mga requirements like letter of employment, tapos yung pay stub, at saka yung T4. Yun yung hininging requirements po sa amin. Itong pangalawa na po, kasi yung una po namin na bahay is na fully paid na namin. So parang yun po is meron na kaming record sa kanila. Hindi, bali po kasi yung bahay na yun, parang asset na namin yun. Yeah, asset. So additional sa amin yun, additional po sa amin, yung points sa amin para ma-aprobahan dito sa bangko. Additional points po sa amin yun. So and then after po nung nabayaran namin yun, nagpa-pre-approve kami ulit para sa another house na ito nga po yung nabili namin. Hindi naman po porket nagpa-pre-approve ka, bili ka na agad. Hindi po siya Hindi po ganun. Ang nangyari sa atin dati, nagpa-approve tayo ng sa mortgage dito sa bahay, dito sa Dauphin, tapos within 1 year yata no? Ilang ba? Within 6 months. 6 months. So, within 6 months po, doon pa lang kami nakabili ng bahay. Kumbaga, ang pre-approve po, wag po kayong matakot mag-pre-approve. Ang pre-approve po, pwede po mag-pre-approve ngayon, saka sa ilang buwan pa po, doon kayo hahanap ng bahay or bibili ng bahay. Ganun po siya. Hindi po siya pag naka-pre-approve kayo, on the spot, bibili po kayo ng bahay. Hindi po siya ganun, mga katoto. Ganun po yung ginawa namin. So, nagpa-pre-approve po muna kami, and then, habang naghahanap kami ng bahay, kasi itatanungin ka po ulit ng bangko noon na siguro after a month, 2 months, 3 months, babalikan ka ng bangko o ano nangyari, tatanong sa'yo, nakahanap na ba kayo. So, yun, isasabihin nyo lang na naghahanap pa rin, wala pa rin kaming mahanap ayon sa gusto naming bahay. Kasi po mas maganda mga katoto, ang kinagandahan pagka nagpa-pre-approve ka, example, tinatarget muna bahay, ano siya, maging ano na lang tayo sa mga 300,000. Example, 300,000 yung tinatarget mo na bahay, yung ideal na bahay na gusto mo, na yung ganda niya, yung presyo is 300,000. Ngayon, mas maganda kung mag-pre-approve muna kayo bago kayo humanap ng bahay. Kasi po, doon yung makikita kung magkano po yung pwede nyong i-loan sa bahay o i-mortgage sa bahay. Kasi sabi kung naghahanap na po kayo ng bahay na 300,000 pero yung pre-approve po ng bangko sa inyo 200,000 lang pala, hindi po siya match, hindi po kayo maaprobahan. Hindi po kayo, baka ma-disappoint lang po kayo na hindi nyo makuha yung bahay na gusto nyo. Kasi lower siya doon sa price at saka doon sa mortgage na pre-approve sa inyo. Mas maganda po, yun nga sabi namin na magpa-pre-approve muna kayo, hindi naman yan on the spot, bibili na kayo ng bahay, kundi preparation lang siya para sa ilang months or sa darating na araw na magbibili na po kayo ng bahay. Ganun po siya. Kasi po ang ginawa namin, wala pa po kaming nahanap na bahay that time. Yeah. Nung after naming magpa-pre-approve, nung nabayaran na po namin yung isang bahay namin, nagpa-pre-approve po kami ulit. Nung time na po yun, wala pa po kaming nakita or nahanap na bahay na gusto naming bilhin. Gusto lang talaga namin magpa-pre-approve at saka kung magkano yung pwede naming ma-loan para sa bahay na inahanap namin. So ang ginawa namin,
tinanong namin yung bangko kung pwede ba kami magpa-pre-approve na. Kasi may balak na kami bumili ng bahay. And then sabi ng ilan ba yung Magkano, no? Oo, magkano ba yung bahay na gusto ninyo? So sabi namin, pwede ba na maaprubahan ba kami sa 250,000? Tapos kinumpit nila. Kinumpit nila kung Tinignan nila. kami po mismo yung nagsabi, hindi po sila yung nagsabi sa amin. Ngayon, nung sinabi po namin yun na 250,000, ngayon kung hindi po kayo ma-approvehan sa ganong amount, sasabihin naman po sa inyo. So, hindi kayo pwede sa ganitong amount lang yung pwede sa inyo. So, sa amin, yung sa case natin, nagpa-pre-approve kami, tinanong kami kung magkano yung amount na prospect namin na biling bahay. Kami ng 250,000. Just to make sure lang na meron kaming enough na amount kung sakali man na makahanap kami ng bahay. Na more than sa 200,000. Ganun siya. Nagsigurado lang po kami. So, yun po. Thanks God naman po kasi sa lahat po ng requirements na binigay namin, kasi tinignan po yung account namin Okay kung naman. kung meron kaming pera para sa down payment. Pero yun lang po. Tsaka yung tinignan din po nila mga katoto yung credit history namin. Yun yung pinaka-isang importante po na yung credit score natin, yung credit history natin dito sa Canada, doon po din sila nagbabase. Kasi po kung meron ka din pera sa bangko mo pero yung credit history mo bagsak siya, medyo alanganin po nila i-aprobahan yung mortgage nyo mga katoto, yung loan nyo. Kasi hindi ka nila pagkakatiwalaan kasi delay ka sa pagbabayad dun sa mga bills mo, sa credit card mo kung meron kang credit card. Tapos doon kasi sila nagbabase kung on time ka nakakapagbayad at maganda yung credit history mo or credit score mo mga katoto. Isa pa po yun. Dito po sa Canada, meron po tayong SIN number or Social Insurance number. So, kung lahat po ng transaction natin sa bangko, kahit saan po dito sa Canada na hinahanapan ka ng SIN number, doon po makikita po nila yung transaction mo, lahat po ng utang mo na like credit card, sa bangko, line of credit, or sa sasakyan, cellphone, lahat po. Lahat ng history mo dito sa Canada. Makikita po nila yon. Kaya doon po aware po tayo doon kasi baka po yan pa po yung magkaroon po ng problema para po maaprubahan tayo ng mortgage. Kasi tinitignan po nila yon. Lalo na kung lagi po kayong, kunyari, dito po kasi sa Canada, sa mga hindi po nakakaalam, kung makikita nyo po yung bahay namin, wala po siyang ganon kamamahaling mga gamit. Kasi ayaw po namin na bumili ng mga gamit na alam po namin na hindi naman po namin kayang bayaran. Yes. At ang gagawin po namin is i-loan. Yung iba po talaga naglo-loan. Para yung lalo na po mga katoto yung may new house sila. Tapos maglo-loan sila ng mga sofa, mga bed, ref, TV, stove, lahat ng appliances sa bahay. Pwede pong i-loan 'yon. Pwede pong i-loan dito. Pero kami po kasi yung buhay po namin, hindi naman po kami mayaman dito sa Canada. So simpleng pamumuhay lang po kami. Ayaw po namin na malubog sa utang, tapos ma-depress na kami kasi hindi namin alam kung paano namin babayaran or magkaroon kami ng bad record or bad credit sa mga bangko. Kasi meron pa rin po kaming patuloy na nangangarap na sana magkaroon pa po ulit ng another house. Gaya po ng nagpa-pre-approve po kami ulit ng another house. Pero hindi po dahil po nagpa-pre-approve kami, bibili na po kami agad. So, preparation pa rin po, gaya po ng ginawa namin sa una namin na bahay na shinare namin sa inyo. Ito po, take note po ulit ha, hindi po kami nagmamayabang. Hindi po kami nagmamayabang. Ito po, sinishare po namin sa inyo para po
May idea kayo. makapulot po kayo ng kahit na konti lang yung na-share namin, makakatulong po sa inyo in the future kung gusto niyo na pong mag-settle or gusto niyo na pong bumili ng sarili niyo pong bahay. So, yun po. Kasi po, ginagawa po namin itong video na ito mga katoto. Kasi na-inspire po kami sa mga nag-comment sa amin. Actually mga katoto, meron nagme-message sa amin sa mga personal namin. Kung ano nyo po sa may Facebook namin, RPTV, yan ang page namin, meron pong nag-chat dyan, meron pong nagko-comment sa amin tungkol dito sa Canada. Kaya Kung meron po kayong mga concern, gusto nyo po ng magpatulong, okay lang din po sa amin as long as na free po kami, hindi po kami masyadong busy, sumasagot po kami ng mga comment nyo, tanong nyo, tanong. lalo po sa personal, personal, sa may personal account ng Facebook, ng RPTV, sumasagot po kami doon sa mga nag-chat sa amin mga katoto. Marami na nga tulungan mga katoto ang RPTV, lalo na sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho. Ganyan siya. Na nagtatanong kung ano yung pwedeng gawin, kung magandang gawin. Ganun po mga So, yun po, balik po tayo sa ating topic. Yung pagkuha po ng sasakyan dito, medyo kung may balak po kayong bumili ng bahay, sa bagay, iba-iba po tayo ng opinion, iba-iba po tayo ng pamamaraan kung paano magpa-approve or kung ano yung ano natin sa buhay, di po ba? So sa amin lang po, ito po ay paalala lang na kapag bumili ka po ng bagong sasakyan, lalong nagmamahalan at wala ka pa pong sariling bahay, nangungupahan ka pa lang. Ngayon po, kapag kumuha ka po ng bago na sasakyan, di ba? So worth of siguro pag bago, lalo na kung 2024 model or mahal yan, mga nasa 50 to 60,000, ganun po nagre-range po doon. And then, syempre po, mostly ang car po dito is bi-weekly. Yun po, minsan nahihirapan tayo kasi nagdodoble-doble tayo ng job kasi nga dahil nagbabayad tayo ng rent, nagbabayad pa tayo ng sasakyan, etc. Iba-ibang mga expenses, tapos padala natin sa Pilipinas, di po ba? So yung pong binili nating sasakyan na niloan po natin, kapag nagpa-pre-approve ka po, makikita po nila doon. So hindi mo po siya ma-hide kasi yung SIN number mo, yun yung hahanapin nila, titingnan nila doon lahat ng transaction mo, utang mo, bangko, or sa mga except na lang po sa private na tao kaumutang, so hindi nila matitrace yun. So doon sila tumitingin na merong posibilidad na hindi ka ma-aprubahan. So kailangan mong hintayin muna na maging okay lahat yung mga credit history mo. At saka meron pa, di ba? Ayun, yung credit score. Di ba meron pa yung minsan pag bumili ka ng ganito or nagpa-check ka or hinanapan ka ng kunyari, bibili ka ng TV. Gusto mo lang naman na makita or gusto mo lang i-check kung ikaw ay maaaprubahan. Pero wala ka namang planong bumili. Gusto mo lang siyang tignan kung maaaprubahan ka. Ngayon, yung company na gusto mong bilan, bubuksan ngayon yung credit credit history mo or yung bangko mo, titingnan nila doon. And then sinabi sa iyo, sige, approve ka. And then in the end, ayaw mo pala, okay, balik na lang ako, ganito na lang, ganyan, diba? Yun, nabuksan na nila. So makikita ngayon doon yung history mo. Kung makikita niyo po, kung meron po kayong bangko, punta po kayo doon sa credit score ninyo, makikita niyo po doon lahat ng mga transaction po ninyo na kung nagpa-pre-approve kayo, lahat po doon nandoon. Makikita po yung mga credit card ninyo, yung line of credit ninyo, yung loan nyo sa bangko, yung loan nyo sa bahay, sa sasakyan, lahat po ng loan
nandun po makikita. Lahat po ng ng kung sino po yung mag-o-open na company na pinuntahan ninyo. Kahit po hindi po kayo nag-loan, kahit hindi po kayo umutang ng mga appliances, alahas, or whatever, makikita po doon Yung na binuksan transaction. nila doon, na nabuksan yung account nyo ng ganitong company. Ganon. Ganon po siya. So, makikita po siya doon. So, aware po tayo doon. Tapos po, yung pangatlo naman po na pina-approve namin. So, dahil nga po yung unang bahay namin is meron na pong nangungupahan. So, parang extra income na po namin yun. Asset namin yung bahay. Tapos merong nangungupahan. Hindi na po utang yung bahay na yon. Itong bahay na ito is mortgage. Naka-ano pa rin siya sa mortgage. Ngayon po, nung nagpa-pre-approve po kami, hinanapan po kami ng, dahil nga po, meron kaming dating mortgage na doon, yung ito nga, yung bahay na ito. So, ang hinanap na lang po sa amin is payslip. Pero dahil nga nagkataon po na kakatapos lang ng ng tax. So, ang kinuha po sa amin is T4. yung T4. Yun. So, nung inano yung T4, nakita yung kung magkano yung income namin within 1 year. So, okay naman. Ngayon, na in-update namin lahat ng mga info namin. So, nasabi namin na kami is nagpalit na ng work since nung Nagpa-approve kami dito sa bahay na to. Nung kumuha kami ng mortgage ng bahay na ito. So, in-update nila lahat. Ngayon, hindi na nila kinare yung T4. So, tinignan na lang nila is yung payslip namin. Yeah. So, yung payslip namin is nakabase kung magkano yung bi-weekly or yung income namin ng monthly or ng bi-weekly. Ngayon, nung nakita nila na kung magkano yung payment namin ay nung nakita nila yung amount ng sinusweldo namin, doon sila nagbase. Tapos, nakita rin nila na mayroong paupahan, na kumikita din. Tapos, yung income namin okay naman, nakasettle naman lahat, okay naman. And then, tinignan nila yung account ulit, same lang din ng ginawa noong una, pero ang pagkakaiba lang po sa amin is dati po is 5%. Nung una, 20%. Tapos yung Pangalawang bahay, 5%. Ngayon naman, nasusunod na pinapa-approve namin, kailangan magkabigay kami ng 20% 20% ng presyo ng bahay. Kasi nga, gaya po ng nabanggit ni Katoto, meron siyang third party kapag kapag hindi siya 20%. So, yung bangko, hindi kanya pagkakatiwalaan na 5% lang ida-down mo tapos may third party. Lalo sa amin po is same bank po yung pinapa-aprobahan namin. So, meron din pong mga ibang mga bangko na madali lang yung proseso. Meron din po na tumutulong na mga private na pwede kang maka-loan or pwede kang maka-mortgage na hindi sobrang higpit gaya po ng bangko. Meron po dito. Meron po yan, mga kapatid. Yung mga private po. I-discuss po namin sa susunod na video namin kung ano po yung magandang bangko na, o ano po yung bangko namin na kung saan kami na-aprobahan, mga katoto. So, yun po. Nung okay na po yung sa approval, gaya po ng pinlano namin noon, hindi po kinakailangan na pag nagpa-pre-approve ka, kukuha ka na agad ng bahay. Hindi po. Ano po yung preparation lang yon? Pwede mo pa rin siyang ma-hold until 6 months. So after ng 6 months, pwede mong pakiusapan yung bangko kung pumayag pa. Kung hindi na, magpapa-another pre-approve ulit. Same lang ng requirements na itatanong sa'yo kung nagbago yung tatanungin sa inyo nun, mga katoto, kung within 6 months na yun na may grace period na
binigay sa inyo sa may mortgage ninyo, hindi pa kayo nakakuha, tatanungin sa inyo kung may nadagdag ba kayo ng loan, may nadagdag ba kayo na babayarin, yung nagbago ba yung income, yung address nyo, yung trabaho, Oo. ganyan, lahat po tatanungin. Pero kung hindi naman po, 6 months di ka pa nakahanap ng bahay, ang mangyayari po nun mga katoto, pwede nilang i-extend or pwede nilang i-approve pa ulit. Ganun siya mga katoto. Yun lang. Kaya ganun din yung nangyari sa amin. Kaya alam po namin ipaliwanag mga katoto. Kasi nung nakuha po namin itong bahay na ito, nung pangatlo namin na pre-approve, ito nga nung nakaraang nagpa-pre-approve po kami, is yun po yung tinanong. Lahat po yun, in-update po nila lahat, update na po yung kasi nga nakalipat na kami dito sa Dauphin. So, yun po. Yan po yung experience namin mga katoto. Mhm. Sana may napulot po kayo na idea. Sana nakatulog po itong video na to para sa preference nyo na plano para sa buhay nyo dito sa Canada mga katoto. Maraming salamat po mga katoto sa patuloy nyo magsuporta. Please don't forget to subscribe, like, and share sa aming YouTube channel mga katoto na RPTV. Pwede rin pong i-follow nyo po kami sa may Facebook page namin na RPTV din po mga katoto. Maraming salamat po sa inyo. Comment down below po para sa mga gustong magpa-shoutout at sa mga gustong mag-share pa ng idea nila o yung gusto pa nilang idagdagan yung idea na naibigay namin para marami pang mga kababayan natin na matututo at magkakaroon ng idea tungkol dito sa buhay Canada. Meron po tayong iba't ibang mga experience kung ano po yung nangyayari sa atin. Sana po i-comment nyo po dito para nang sa ganun Yung experience nyo po. Na pwedeng pong makatulong po sa ating mga kababayan or sa ating mga subscriber, mga nanonood. Nang sa ganun po ay hindi na po sila masyadong mahirapan or maghanap pa ng mga pwedeng makasagot sa kanila. So, nandito po kami ni Katoto para po tulungan kayo at kung sa abot po ng aming mga kaalaman at sa aming experience, isi-share po namin sa inyo. Babahagi po Itutulong po namin sa inyo na wala pong kapalit na kabayaran, kundi lang po sa pag-subscribe po dito like sa and share. RP TV! Maraming salamat po mga katoto. Bye-bye po. God bless.